po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 27, 2023, Lunes ng ika-34 na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 1, verses 1 to 6 and verses 8 to 20. Nang ikatlong taon ng pamamahala ni Haring Joachim sa Huda, ang Jerusalem ay nasakop ni Haring Nabucodonosor. Pinabayaan ng Panginoon na bihagin niya si Haring Joachim at samsamin ang ilang kasangkapan sa templo ng Diyos. Lahat ng ito ay dinala ni Nabucodonosor sa templo ng kanyang Diyos-Diyosan sa Babylonia at inilagay sa silid na taguan ng kanyang kayamanan. Iniutos ng hari kay Aspenas, pinuno ng kanyang mga tauhan, na pumili ng ilang Israelitang kabilang sa angkan ng mga hari at ilan sa angkan ng mga maharlika. Ang pipiliin nila ay yaong kabataan, walang kapansanan, makisig, matalino, madaling turuan, may kaalaman sa lahat ng sangay ng karunungan upang maging karapat-dapat na lingkod sa palasyo. Ang mga ito ay tuturuan ng salitang Kaldeo. Iniutos ng hari na sila'y paglaanan ng pagkain at alak araw-araw mula sa kanyang sariling pagkain at alak. 3 taon silang tuturuan bago maglingkod sa hari. Kabilang sa mga ito sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias na pawang kabilang sa lipi ni Huda. Ngunit ipinasya ni Daniel na huwag tikman man lamang ang pagkain at alak na bigay ng hari upang hindi siya makakain ng mga bagay na marumi ayon sa kautusan. Kaya ipinakiusap niya kay Aspenas na huwag silang pakainin niyon. Niloob naman ng Diyos na siya ay makalugdan at pagbigyan nito. Ngunit sinabi niya kay Daniel, "Natatakot lamang ako sa gagawin sa akin ng mahal na hari kapag nakita niyang mas mahina kayo kaysa ibang kasinggulang ninyo. Tiyak na ako'y pupugutan niya pagkat siya mismo ang naglaan ng pagkain ninyo araw-araw." Dahil dito, lumapit si Daniel sa bantay na nangangalaga sa kanila. Sinabi niya, "Subukin ninyo kami sa loob ng 10 araw. Gulay lamang at tubig ang ibigay ninyo sa amin. Pagkatapos, pagparisin ninyo kami ng mga kasinggulang naming pinakakain ninyo ng pagkain bigay ng hari. At tingnan ninyo ang magiging resulta." At sinubok nga sila sa loob ng 10 araw. Nang sila'y pagparisin, pagkaraan ng 10 araw, nakitang mas maayos sila at malusog kaysa mga kasinggulang nilang pinakain ng pagkain ng hari. Kaya gulay at tubig na lamang ang ibinigay sa kanila sa halip na pagkain at inumin ng hari. Niloob ng Diyos na silang apat ay matuto ng lahat ng uri ng kaalaman. Bukod dito, si Daniel ay binigyan pa ng kaalaman tungkol sa pangitain at panaginip. Pagkaraan ng 3 taong itinakda ng hari sa pagsasanay sa kanila, ang lahat ng kabataang pinili ni Aspenas ay iniharap niya kay Haring Nabucodonosor. Isa-isa silang kinausap ng hari, ngunit nakita niyang nakahihigit sina Daniel, Ananias, Misael at Azarias. Kaya sila ang napili ng hari upang maglingkod sa palasyo. Sa lahat ng bagay na isangguni sa kanila, nakita ng hari na higit na dihamak ang kaalaman nila kaysa mga salamangkero at inkantador ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Muli po, sa mapagpalang araw sa ating pong lahat, at tayo po ay nasa huling yugto na, huling linggo na ng kalendaryo ng ating pong simbahan. Sa susunod na linggo ay unang linggo na po ng Adbyento. So ito na po yung pagtatapos, matapos nga natin na kahapon ay ipagdiwang ang kapistahan ng Kristong Hari. Dito ay sinisimulan din natin na basahin ang simula ng aklat ni Propeta Daniel, kung saan sila po ay pinakilala na itong 4 na kabataang ito na sa murang edad ay talagang sinikap po na magpakitang hindi naman magyabang, kundi ipakita at ipamalas
ang gilas na kung saan ay hindi nila sinusuway ang kautusan ng Diyos para lamang mag-excel, no? Sabi nga, mas mag-excel pa sila, no? At kung susubukin lamang sila, kasi yun nga po, no, nais ng hari na magkaroon ng mga tagapayo na para sa kanyang mga gagawing hakbang at desisyon. At naging bahagi na rin po ng plano ng Diyos na ang bayang Israel ay sakupin muli, no, sa pamumuno ni Nebuchadnezzar. Pero ito po ay pinagkaloob din na mula rin sa kanila, sa mga bagong henerasyon, ang mga kabataan na huhubugin para maging tagapayo niya. Pero dito, tiniyak pa rin ng 4 na hindi nila susuwayin ang kautusan ng Diyos. At isa dyan po ay ang hindi pagkain ng mga pagkain ipinagbabawal na siya namang pinapakain ng hari. Pero dito, talagang mas naging kumbaga higit pa sila kumpara sa ibang mga kaidaran nila na sinusubok. Magandang paanyaya din sa atin, no, na sa atin pong pag-i-excel, kung gusto natin mag-improve, gusto natin maging excellent, kaya naman pong gawin yan nang hindi lumalabag sa utos ng Diyos. Ngayon kasi, di ba, minsan niisip natin na i-compromise natin ang pagsisimba paglinggo at sasabihin natin kasi gusto nyo makapasa, no, sa inyong exam o kung anumang mga board o bar exam, kaya mas inilalaan ninyo ang oras sa pagre-review. Kaya kahit ang linggo, ang araw ng panalangin, araw ng pagsamba o pagsisimba ay hindi natin ito binibigyan ng pagpapahalaga. Ilan nga ba sa mga nakapasa ngayon sa mga engineering exam, sa mga board exam ang nakapasa ng hindi kino-compromise ang kanila pong pananampalataya. At binabati natin sila, no, na sana magpatuloy na hindi sila lumimot sa kanila pong pagbibigay ng oras at pasasalamat sa Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.